Mga kaibigan, handa na ba kayong makinig sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, samahan niyo ako sa isang paglalakbay sa kagubatan ng Sierra Madre kung saan nagtatago ang isang halimaw na nagdala ng takot at kamatayan. Makikilala natin si Sergio at ang kanyang anak na si Nathaniel na parehong naranasan ang bangungot na dulot ng nilalang na ito. Ano kaya ang mangyayari kapag hinarap nila ang halimaw na ito? Halina't alamin natin ang kanilang kwento. Isang mainit na pagbati sa inyo mga Creepy Pinoy Stories listeners. Salamat po sa inyong pakikinig sa kwento ko ngayong gabi. Ako nga pala si Nathaniel. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa gilid ng Sierra Madre. Ang tatay ko, si Sergio, ay isang magaling na mangangaso at madalas niyang ikwento sa akin ang mga karanasan niya sa kagubatan. Kahit na mahirap ang buhay namin, lagi kaming nagkakaisa bilang pamilya. Ang kwento ko ay tungkol sa isang kakaibang pangyayari na naranasan ng tatay ko at lolo ko sa kagubatan. Nasa loob kami ng bahay, umuulan ng malakas sa labas. Nakaupo ako sa tabi ng bintana, pinapanood ang pagbuhos ng ulan habang iniisip ang mga kwento ng aking ama. Sa tabi ko ay isang lumang photo album na naglalaman ng mga larawan ng aking ama at lolo. Alam mo ba anak, sabi ni tatay habang nakaupo sa kanyang lumang upuan, noong bata pa ako sumama ako sa lolo mo sa kagubatan ng Sierra Madre para manghuli ng usa. Talaga tay, anong nangyari? Tanong ko habang nakatingin sa mga larawan ng aking lolo. Bakit hindi mo pa ito naikwento sa akin dati? Ang dami kasing nangyari anak. Hindi ko alam kung paano ko ikukwento sa iyo nang hindi ka natatakot, sagot ni tatay habang tinitingnan ang mga lumang larawan. Mahabang kwento ito anak, sagot ni tatay. Pero kailangan mong malaman ang lahat. Ang layunin namin noon ay simpleng pangkabuhayan lamang, pero ang nangyari ay nagdala ng takot na hindi ko makakalimutan. Sa gitna ng kagubatan ng Sierra Madre, ang mga puno ay mataas at makakapal. Halos hindi makapasok ang liwanag ng araw. Ang amoy ng basang lupa at mga dahon ay sumisingaw sa hangin. Habang naglalakad kami ni Tatay Thomas, napansin namin ang mga bakas ng dugo sa lupa. Tay, ano to? Tanong ko habang tinitingnan ang mga pira-pirasong katawan ng mga usa. Parang may kakaibang nangyari dito, sabi ko habang sinusuri ang paligid. Hindi ito gawa ng karaniwang hayop. Mukhang may mas mabagsik na nilalang dito, sabi ni Tatay Thomas habang sinusuri ang mga bakas. Dapat tayong maging maingat. Sinundan namin ang bakas ng dugo patungo sa isang abandonadong bahay kubo sa gitna ng kagubatan. Habang papalapit kami, narinig namin ang mga nakakakilabot na ingay mula sa loob. Anak, handa ka na ba? Tanong ni Tatay Thomas habang hinahawakan ang kanyang baril. Nung pumasok kami sa loob ng bahay kubo, ang dilim at amoy amagang bumungad sa amin. Yung mga dingding puno ng lumang mga larawan at mga gamit na parang iniwan na ng matagal na panahon. Tay, parang may kakaibang presensya dito. Bulong ko habang tinitingnan ang paligid. Parang may nagmamasid sa atin. Bigla na lang, isang nilalang na maputla at malatao pero halimaw ang itsura ang umatake kay Tatay Thomas. Tay, sigaw ko habang sinusubukan kong labanan ang halimaw gamit ang .22 rifle. Tumakbo ka, Sergio? Sigaw ni Tatay Thomas habang pinipilit niyang labanan ng halimaw. Kunin mo ang mga labi ko at tumakbo. Sa kabila ng aking takot at pagkabigla, nagawa kong makaligtas at makatakas dala ang mga labi ng aking ama. Tumakbo ako patungo sa bahay ni Lauro, isang kaibigan ng pamilya, upang humingi ng tulong. Kailangan kong makarating kay Lauro, sabi ko sa sarili ko habang tumatakbo. Siya lang ang makakatulong sa akin ngayon. Pagdating ko sa bahay ni Lauro,
Hingal na hingal at duguan, kumakatok ako sa pinto. Lauro, tulungan mo kami. May halimaw sa kagubatan. Sigaw ko habang kumakatok sa pinto. Sa loob ng bahay ni Lauro, nagtipon ang mga kaibigan at kapitbahay. Ang mga mukha nila ay puno ng takot at pag-aalala. Ang mga bintana at pinto ay sinarhan ng mga kahoy at bakal. Lahat tayo ay dapat magtulungan, sabi ni Lauro habang inaayos ang mga kahoy sa bintana. Walang iwanan. Kailangan nating maghanda, sabi ni Lauro habang inaayos ang mga kahoy sa bintana. Hindi natin alam kung kailan darating ang halimaw. Sergio, anong itsura ng halimaw? Tanong ni Mang Berto, isa sa mga kapitbahay. Kailangan nating malaman kung ano ang ating kakaharapin. Maputla siya, malatao, pero halimaw ang itsura, sagot ko habang nanginginig ang boses ko. Malakas siya at walang awa. Biglang narinig namin ang malakas na ingay mula sa labas. Andiyan na siya, sigaw ni Aling Nena habang nagtatago sa likod ng mesa. Lahat maghanda na, sigaw ni Lauro habang kinukuha ang kanyang baril. Walang bibitaw. Nakapasok ang halimaw sa bahay, nagdulot ng kaguluhan at pagkawasak. Ang mga tao sa loob ay nagkanya-kanyang pagtatanggol. Dumating ang mga pulis pero biglang naglaho ang halimaw bago pa man nila ito mahuli. Naiwan kaming lahat na takot at naguguluhan. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Lauro habang tinitingnan ang mga nasirang bahagi ng bahay. Paano natin mapoprotektahan ang ating mga sarili? Makalipas ang ilang taon, si Tatay Sergio ay labis na traumatized sa insidente. Hindi ko makalimutan ang mga sinabi niya noon habang hawak ang larawan ni Lolo Tomas. Hindi nila naiintindihan. Sabi niya, may halimaw talaga sa kagubatan at hindi ito isang ligaw na hayop lamang. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapakalma. Kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata kahit pa ilang taon na ang lumipas. Matapos mamatay si nanay, bumalik si tatay sa kagubatan ng Sierra Madre. Kailangan kong tapusin ito, sabi niya bago siya umalis. Para sa ating pamilya, hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin noon. Pero ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi ko siya pinigilan dahil naisip ko baka ito ang paraan niya para makahanap ng kapayapaan. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman ko na nawala si tatay. Tay, nasaan ka? Tanong ko habang hinahanap ang mga bakas niya sa kagubatan. Naramdaman ko ang malamig na hangin na tila sumasabay sa aking takot. Bakit mo kami iniwan, Tay? Tanong ko habang umiiyak. Kailangan ka namin dito. Halos hindi ko na makita ang daan dahil sa mga luha ko. Pakiramdam ko, nawawala na rin ako. Hindi ko siya mahahanap, sabi ko sa sarili ko habang naglalakad sa kagubatan. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya natatagpuan. Kahit gaano pa kahirap, kahit gaano pa katakot-takot ang kagubatan, kailangan kong malaman ang katotohanan. Sa aking investigasyon, natuklasan ko na maraming tao ang nawawala sa kagubatan ng Sierra Madre. Ang mga kwento ng pagkawala ay pare-pareho, mga bakas ng dugo at mga pira-pirasong katawan. Bakit walang ginagawa ang mga autoridad? Tanong ko sa isang lokal na residente. Hindi ba nila napapansin ang mga nawawalang tao? Matagal nang hindi pinapansin ng mga autoridad ang mga nangyayari dito, sagot ng residente. Parang takot din sila. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot, ang halimaw o ang kawalan ng aksyon ng mga tao na dapat ay nagpoprotekta sa amin. Sa aking paghahanap ng mga sagot, natagpuan ko ang pangalan ng halimaw sa isang online forum, Aswang ng Sierra Madre. Ito ba ang halimaw na nakita ni tatay? Tanong ko sa sarili ko. Hindi ko mapigilang manginig sa takot, pero kailangan kong magpatuloy. Napagtanto ko na ang halimaw ay hindi pa rin natatalo
at patuloy na nagdudulot ng takot sa mga tao sa paligid ng kagubatan. Kailangan kong tapusin ang nasimulan ni tatay at lolo, sabi ko habang naghahanda ng mga kagamitan. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong kailangan kong subukan. Sa aking paglalakbay, napagtanto ko na kailangan kong tapusin ang nasimulan ng aking ama at lolo upang mapanatag ang kanilang mga kaluluwa at ang mga tao sa aming bayan. Para sa ating pamilya, sabi ko habang naglalakad patungo sa kagubatan, handang harapin ang halimaw. Hindi na ako natatakot. Alam kong kailangan kong gawin ito. Para sa kanila, para sa amin. Mga kaibigan, natutunan natin na minsan ang tapang ay hindi sapat laban sa mga nilalang na hindi natin lubos na nauunawaan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang creepy Pinoy stories. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa dilim, baka may nagmamasid.